Okay, so hello guys. So for today's video is we are going to talk about XM copy trading. So guys, copy trading is really ideal, lalong-lalo na sa mga taong busy pero gusto mag-trade, and ideal din ito sa mga taong tinatamad ng mag-technical analysis at aralin pa ang complexity ng trading. Ayan. So here kasi kay XM copy trading is you can just copy trades ng mga professional traders nila automatically. Yes, it's all possible here with XM, and I'm really confident to share this platform with you guys dahil they've been in the industry for 15 years na, and ginagamit din natin itong si XM when it comes to copy trading. And right now is i-explore din natin yung mga new updates ng platform na ito. Kaya ayan, if you're interested to sign up or register for an account dito sa XM, I will just provide the link in the description box and pin comment below. Okay, so nandito tayo ngayon sa ating investor account. So guys just to let you know, investor account is different from trader's account. Yung trader's account kasi, yun yung natin, kung baga doon tayo magte-trade, kung gusto niyo mag-trade. Pero investor account ang tawag sa copy trading account natin. Okay? Kasi kung baga dito mag-i-invest ka lang, and then yung system ni XM copy trading na yung automatic na magka-copy na doon sa pipiliin ninyong traders or manager if I'm not mistaken. Yes. Oo, manager tawag nila dito sa mga traders nila if I'm not mistaken. Okay, so right now is alamin natin kung paano tayo makakapag-deposit dito sa XM copy trading sa ating investors account. So, may kita natin dito sa upper right corner yung wallet icon, which is yung funding. Ayan, may kita natin yung mga options like deposit, withdraw, and internal transfer. So, dito sa deposit, may kita natin yung mga iba't ibang payment method. So, most likely, GCash. Ito yung gamit na gamit kasi karamihan sa ating mga Pinoy, may GCash na. Ayan. So, yeah. And once na nakapag-deposit na kayo dito ng inyong fund, syempre, paalala lang guys, disclaimer that do not invest the money that you cannot afford to risk. Kung gagastusin mo yung pera na yan para sa mas importanteng bagay, wag mo nang i-invest dito sa XM, okay? So, you have to be responsible with your own money, and syempre, hindi ko rin sinasabi sa inyo na porket professional traders yung mga nandito is sure win na lahat ng mga trades nila. So, kaya dito sa video na to, pag-uusapan din natin yung kailangan nating i-consider sa mga traders kung baga naka-set sa ating risk appetite din yung kailangan nating mapiling trader. Just to be educational, and this is not a financial advice, okay? Ipapakita ko lang sa inyo yung mga kailangan natin i-consider. Well, actually, nandito na yun sa front card ng profile nila. Ayan, may kita natin kasi dito yung risk appetite nila. Ayan, ito yung risk appetite nila. Nakaset from 1 to 10. 10 is the highest already. And may kita natin dito yung own funds. Yan yung mismong fund nila sa ginagamit nila. And ito yung minimum investment. Ayan, ito yung isa sa mga pinaka-importante rin na i-consider natin, most especially if you are limited sa inyong i-invest. So, meron tayo dito mga minimum investment of $100. Ayan, well, I think the lowest is $50. Generally, dito sa kanilang, dito sa XM investor account. Pero guys, nakadepende pa rin yan sa traders. Kasi may mga strategy sila na hindi bagay sa maliit na fund. Meron din mga strategy talaga na babagay lang sa matataas na funds. So, meron din talaga tayo makikita dito na 1,000 minimum investment. Meron pa ako nakita 5,000. Just like this one na yan. 5,000, 10,000. So, yun. Isa sa mga i-consider natin. Kasi nakadepende pa rin yan sa budget na meron tayo. So, isa sa mga kailangan din natin i-consider yung fee. Ayan, may kita niyo yung fee dito. So, yung fee kasi, yan yung komisyon na makukuha nila sa ating profit. So, let's say 50%. So, kunyari, nagkaroon ka ng profit sa trade niya na, kunyari lang, $100 yung profit mo. Yun yung nakuha mong profit galing sa trade niya. So, imbis na $100 mapunta sa'yo, kukunin niya yung 50. Okay? So, ganun lang naman. So, nakabase yan dito sa fee. Kung mababa yung fee, mas maganda para mas malaki yung part na makukuha mo doon sa profit na kinita mo.
And then for the drawdown, based kay Google, what is drawdown? Ayan. Drawdown, it is the decline in trading accounts value from a peak to a subsequent throw. So, kaya maganda, as much as possible, mababa ang drawdown. Okay. So, ngayon is, tingnan natin yung mga traders. So, na-explain ko na sa inyo yung mga magandang i-consider natin. Makikita natin dito, you can scroll from, featured best performers, high win ratio, high own funds, low risk, low drawdown. Ayan, makikita natin dito may mga iba-iba silang mga options. And kung gusto nyo naman na hindi na tayo mahirapan pa sa paghahanap, pwede nyo gamitin itong filter na to. And kung meron din kayong kakilala na or may nirecommend sa inyo yung friend ninyo na trader, pwede nyo i-search yung kanilang username dito sa search engine. So, just for the sake of this video, gusto ko lang din naman ipakita lang sa inyo. Ito guys, isa sa mga na-consider ko, pero hindi ko talaga nire-recommend. Wala akong nire-recommend sa video na to, no guys? Ayan, meron tayo dito si Hwang Sun Gold. Ito, personal decision ko to guys ha, na piliin siya. Kasi, meron siyang 94 investors already. Mababa lang ang drawdown niya comparing dito sa mga katabi niya na may 41 and 35. And isa pa, magandang i-consider din dito is yung kanyang minimum investment is only 50% fee lang ang hinihingi niya sa ating profit. Okay, so punta tayo sa profile niya. So, i-click niyo lang yung mismong profile. And makikita natin dito yung pinaka-full performance niya. Ayan. So, makikita natin dito that he's been trading here already as a manager for 3 months. Ayan. Meron siyang September, October. Mataas yung nakuha niya no October, no? Ayan. And meron din siya dito as of right now, November. Still working. And, ayan. Ito yung mga trades niya. Makikita natin dito na meron din naman siya mga pula. Ayan, gaya nga nasabi ko guys, hindi laging panalo ang mga traders. Kumbaga nagkakamali rin, kahit pa professional yan. Pero, ang importante dyan is majority. May kita natin dito sa previous performance niya na mataas naman yung mga possibility na nananalo siya comparing dun sa pagkatalo. Mas maraming green. Yon, majority yung green kaysa sa red. For the open position, guys, as of right now is wala pa naman naka-open. Pala, isa sa dapat i-consider natin is yung open position. Kasi may ibang mga traders dito na ino-open lang nila yung position na negative na talaga. As in, like, negative na mataas na yung negative niya. Ayaw lang niyang i-close para hindi ma-record dito sa magiging profile niya. So, kaya is really important na makita natin yung trader na meron siyang clean portfolio sa open position. Ibig sabihin, tinatapos niya agad yung trade. Hindi siya naiipunan ng open position na negative. So, I think I'm already interested sa kanya. And pwede natin siya i-add sa favorites natin like dito sa star. Ayan. Watch list pa lang, tawag nila dito, hindi favorites. And then, click ko lang tong copy. So, lalabas dito yung mga options na, ayan, sige. So, meron tayo ditong investment amount and fixed multiplier. Pero ako dito lang ako sa investment amount. So, let's say $50 lang. And, sige, try lang natin siya i-copy. Ayan. So, ayun. Copied successfully, di ba? Ganun kasimple. Copied successfully na agad. And pupunta tayo dito sa ating portfolio. As you can see, ayan, ang status niya is already active pero hindi pa siya active as of right now. Yung copy trading ko is active siya. Okay, so tingnan nyo naman guys, ito na yung progress ng ating copy trading. And as you can see, meron na tayong total profit of $4.83. So, it's really a passive income for me dahil wala na rin talaga akong time para mag-trade, technical analysis. So, inaasa ko na lang sa managers dito sa XM. Kaya, I'm really happy with this. Kahit, alam niyo yan guys, $50 yung nilagay kong investment here for the copy trading. And as you can see, ayan, meron akong almost $5 na profit. And I'm really happy with this result, guys. So, i-update ko pa kayo sa mga susunod pang mga kaganapan dito sa XM copy trading ko. Meron tayong option dito to pause the strategy. Pwede rin natin i-stop yung kanyang pagka-copy natin sa kanya.
Actually, dati guys is meron tayong meron tayong GC sa mga magagandang recommendation sa investors. Actually, I was thinking na ibalik yon pero in a form of channel na lang para ako na lang yung nagsasalita. Comment down below if you're interested din na gumawa tayo ng channel. Just, puro recommendations lang ba ng mga magandang kopyahan. Pero syempre, disclaimer pa din na hindi laging panalo yung mga traders na yon. So, parang lang yon, bagay lang siya based sa inyong risk score, appetite, and sa minimum investment. So, yun yung mga most commonly kasi na kino-consider natin, yung minimum investment din. Lalo-lalo na kung limited lang yung funds, 'di ba? So, ayun. There you go, guys. I think that would be it in this video. And if you have any questions lang, you can just comment below sa ating comment section. And I will try to respond, in a form of video din sa shorts or sa reels. Reels? YouTube pala to. Bakit may reels? Sa shorts, yes. And malay nyo, kahit dedicated video is magawan din natin siya kung talaga interesting yung question na ipoprovide nyo dyan sa comment section. And re-replyan ko yan, oo. Lalo-lalo na if alam ko yung sagot, bakit hindi? So once again, if you're interested to sign up for an account dito sa XM, specifically for copy trading, you can just refer to the link in the description box below. And nagkaroon din pala ako ng mga short video tutorial on how to sign up. I think hindi naman nagbago yung process. I will just provide it here in the, in the link din dyan sa description box below. Okay? So there you go, guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So have a nice day. God bless and goodbye!